Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary at magpapahayag ng katotohanan at mga kapupulutan nyo ng kaalaman tungkol sa totoong nangyayari sa buhay natin at mga taong ating nakakasalamuha. Ako lang ba ang nakapansin o napansin nyo rin na dumarami na ang mga taong nagkakaroon ng kaalaman o impormasyon sa Islam sa lahat ng social media platforms? Ngunit may mahalaga lamang akong gustong iparating sa inyo at malaman nyo na hindi na bago para sa akin at sa ating mga Muslim na may mga tao na alam ang 5 haligi ng Islam, 6 articles of faith at maging ang pagsambit ng shahada. May mga tao rin nakabisado ang ilang mga sura sa marangal na Quran at maging ang iilang mga hadith. Di ba mamamangha ka sa kanila? O di kaya mapapasabi na kulang na lang sa'yo kapatid ay magshahada at yakapin ang Islam. Ang mga kaganapang ito ay hindi na bago gaya ng nasabi ko, ngunit may mga taong sadyang pinag-aaralan. Ang Islam hindi upang maniwala sila dito, bagkus ay para gamitin nila itong panlaban sa mga taong gustong yakapin ng Islam o maging Muslim na kung saan ay gagamitin nila ito bilang pagsasabi na, alam ko yan, napag-aralan ko na yan at ang masaklap pa, nito ay sisiraan ng Islam. May iilang mga tao din na nagsasabing at saka na ako papasok o yayakapin ng Islam. Kapag napag-aralan ko na ito, habate ka lang mga kapatid, at ano ang sinabi ni Allah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Kanya. Sa marangal na Quran, Surah Al-Kahf 18 verse 109 at Surah Luqman 31 verse 27. Ito ay sinabi mismo ni Allah bilang isang pahayag tungkol sa Kanyang walang hanggang kaalaman. Quran, Surah Al-Kahf 18 verse 109. Qul law kana al-bahru midadal li kalimati rabba la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabba walau ji'na bimithliha madada. Sabihin mo, O Muhammad, kung ang dagat ay maging tinta para sa mga salita ng aking Panginoon, mauubos ang dagat bago pa maubos ang mga salita ng aking Panginoon, kahit na idagdag pa namin ang isa pang tulad nito bilang karagdagan. At sa Surah Luqman 31 verse 27, Walau annama fal ardi min syajaratin aqlamun wal bahru, yamudduhu min ba'diha sab'atu abhurin ma. Nafidat kalimatullah, innallaha azuzun hakam. Kung ang lahat ng puno sa lupa ay maging panulat, at ang dagat ay maging tinta na may karagdagang 7 dagat bilang suporta, hindi pa rin mauubos ang mga salita ni Allah. Katotohanan, si Allah ay makapangyarihan at marunong. Ang kaalaman ni Allah ay walang hanggan, na kahit paggamitin ang buong karagatan, bilang tinta at ang lahat ng puno, bilang panulat, hindi pa rin masasaklaw ang lahat ng kaalaman ni Allah. Islam ay malawak at malalim. Ang Islam ay puno ng kaalaman na hindi kayang lubusang maunawaan ng isang tao sa kanyang buong buhay. Ito ay nagpapatunay na ang relihiyon ni Allah ay may napakalalim na karunungan na dapat pag-aralan at maunawaan ng patuloy, at hindi ito mapag-aaralan lamang sa isang linggo, isang buwan, isang taon ni kahit bigyan ka pa ni Allah ng 1,000 taon ay hindi mo malalaman ang kabuuan ng Islam, ngunit kung ano lamang ang kaya ng ating sarili, ng ating utak maging ang hangganan ng ating kaalaman ay hanggang doon lamang dahil hindi tayo pinapahirapan ni Allah. Ito ay ating mababasa sa mga talata mula sa marangal na Quran, Surah Al-Baqarah 2 verse 286 at iba pang mga talata na nagpapakita ng awa at hustisya ni Allah. Surah Al-Baqarah 2 verse 286. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, laha makasabat wa alayha maiktasabat. Si Allah ay hindi nagpapataw ng pasanin sa isang kaluluwa maliban sa abot ng kanyang kakayahan. Ang anumang kabutihang kanyang ginagawa ay para sa kanya, at ang anumang kasamaan ay laban sa kanya. Ibig sabihin, si Allah ay makatarungan at maawain. Hindi niya tayo binibigyan ng pagsubok na higit sa ating makakayanan. Amang pagsubok ay ayon sa ating kapasidad. Anuman ang dumating sa atin, kaya natin itong lampasan sa tulong ni Allah. Gantimpala at parusa ay nakasalalay sa ating gawa. Ang kabutihan ay para sa atin, at ang kasamaan ay bunga ng ating sariling pagkilos. Surah Al-Hajj 22 verse 78. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فَعَدِّنِ مِنْ حَرَجٍ. At hindi niya ginawa ang relihiyon na maging pabigat sa inyo. Ibig sabihin, Islam ay madali at makatarungan. Ang mga kautusan sa Islam ay hindi para pahirapan tayo kundi para gabayan tayo sa tamang landas. Yan sa Surah At-Talaq 65:3 verse 7. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Si Allah ay hindi nagpapataw ng anumang pasanin maliban sa ibinigay niya rito. Ibig sabihin, ang kayamanan at
Kakayahan ay galing kay Allah. Ang isang tao ay hindi obligadong gumastos ng higit sa kanyang kakayahan. Si Allah ay makatarungan sa kanyang utos. Lahat ng obligasyon sa Islam ay naayon sa ating kakayahan. Pagpapakumbaba sa harap ng kaalaman, ipinapakita rin nito na ang tao ay may limitasyon. Pagdating sa pag-unawa sa karunungan ni Allah, kahit ang mga pinakamatalinong scholar ay patuloy pa ring nag-aaral. Kaya mga kapatid ko sa Islam, nais ko din ibahagi sa inyo bilang isang aral at paglalahad ng katotohanan mula sa marangal na Quran at Hadith. Ano ang sinabi ni Allah? Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Kanya. At ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na dapat madaliin sa Islam. May ilang bagay na dapat madaliin dahil sa kanilang kahalagahan sa pananampalataya at sa buhay ng isang Muslim. Narito ang ilan sa mga ito kasama ang mga batayan mula sa Quran at Hadith, pagsisisi, tauba at paghingi ng kapatawaran. Batayan sa Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Arduhas samawatu wal ardu. Uiddat lil muttaqan. At magmadali kayo sa kapatawaran mula sa inyong Panginoon at sa isang paraiso na ang lawak ay tulad ng kalangitan at ng kalupaan na inihanda para sa mga mutakun, mga may takot kay Allah. Surah Ali Imran 3 verse 133. Paliwanag. Ang pagsisisi ay dapat madaliin dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ang pagkaantala ng pagsisisi ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa araw ng paghuhukom. Pagsasagawa ng sala sa oras nito. Batayan sa hadith, Afdalul a'malis salatu fa awwali waqtiha. Ang pinakamainam na gawa ay ang pagsasagawa ng sala sa tamang oras nito. Sahih Muslim 85. Paliwanag. Ang sala ay ang pinakamahalagang tungkulin ng isang Muslim. Ang pagkaantala nito ng walang dahilan ay maaaring magdulot ng kasalanan. Pagtatakip sa katawan ng yumaong Muslim at paglilibing. Batayan sa hadith, Idha mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi. Kapag namatay ang isa sa inyo, huwag ninyo siyang patagalin. Sa halip, madaliin ninyo siyang ilibing. Sunan Abu Dawud 3153. Sahih al-Bukhari 1315, Sahih Muslim 944. Paliwanag. Sa Islam, hindi ipinagpapaliban ang libing ng isang Muslim dahil ito ay isang paraan ng pagpaparangal sa yumaong kapatid sa pananampalataya at pagsunod sa sunnah. Pagtulong sa kapwa. Batayan sa hadith, Man nafasa an mu'minin, kurbatan min kurabid dunya nafasa, lahu anhu kurbatan, min kurabi yawmil qiyamah. Ang sinumang mag-aalis ng paghihirap ng isang Muslim sa mundong ito, aalisin ni Allah ang isa sa kanyang mga paghihirap sa araw ng paghuhukom. Sahih Muslim 2699. Paliwanag. Ang pagtulong sa nangangailangan ay dapat madaliin at hindi ipagpaliban, lalo na kung ang isang tao ay nasa matinding pangangailangan. Pag-aasawa kung may kakayahan na. Batayan sa hadith, Ya masyara shabab, mani istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. O kayong mga kabataan, sinuman sa inyo ang may kakayahang mag-asawa, hayaan siyang mag-asawa, sapagkat ito ay mas makakatulong upang mapanatili ang kanyang kahinhinan at mas makakatulong upang mapanatili ang kanyang puri. Sahih al-Bukhari 5066, Sahih Muslim 1400. Paliwanag. Ang pag-aasawa ay dapat madaliin kung may kakayahan na upang maiwasan ang tukso at mapanatili ang moralidad ng isang tao. Aking konklusyon. Sa Islam, ang mga dapat madaliin ay yaong may malaking epekto sa pananampalataya at buhay ng tao tulad ng pagsisisi, sala, paglilibing, pagtulong sa kapwa at pag-aasawa kung kaya na. Ito ay dahil ang pagkaantala ng mabubuting gawain ay maaaring magdulot ng pagsisisi sa bandang huli. Itong aking vlog ay hindi panghuhusga o panlilibak sa kapwa sapagkat nais ko lamang itong iparating at bigyan ng kaalaman na may katotohanan, akong naging batayan mula sa marangal na Quran at Hadith. Sapagkat tanging ang Allah lamang ang nakakakita at nakakaalam kung ano ang nasa puso ng bawat tao at sumusumpa ako sa may hawak ng aking buhay na wala akong kikilalaning ibang Diyos kundi ang nag-iisang Diyos walang iba kundi si Allah. Jazakallahu khairan sa panonood ng aking video, naway marami kayong natutunan. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow para sa mas marami pang video na aking ilalabas. Inshallah.
Muli ako si Legendary nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.